Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos at Duterte, matinding batuhan at attorney, harapang binira. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Direktang sinagot ni Pangulong Marcos ang isa sa dahilan na ikinagagalit ng mga Duterte tungkol sa PI. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. Sumagot naman ang dating Chief Justice bakit ang daming paligoy-ligoy ng Kongreso at kung tutuusin, simple lang naman ang solusyon pagdating sa economic provision at ibasura na ang PI. Okay, if you want to change it because it's really necessary, bakit paligoy-ligoy ka? Napakasimple yung problema. If they really want to address the economic provisions, just limit the amendment to the economic provisions. Pumapayag ng House ang Senate. Sabi ng Senate, papayag na kami. Ito na yung resolution. Ayaw huminto ang House to collect signatures. That's the other thing there. Pag talagang gusto lang ninyo economic provision, why do you want a blank check to revise the Constitution? Revision yan Simple lang ito. Amendment lang ito Bakit revision ang hinihingi? Rumesbak naman ang kilalang abogado dahil sa naging pahayag ni Speaker Martin na wala sanang bastusan, lalo na sa pananalita ni Senator Amy at ni dating Pangulong Duterte. Dahil kung talaga nga intention po ninyo ay hindi buwagin ang Senado, bakit gusto nyo tanggalin ng boses ang Senado pagdating sa botohan kung ano talaga ang isusumite sa taong bayan para baguhin ang ating saligang batas? So hindi po consistent ang mga sinasabi ninyo sa inyong mga ginagawa. Huwag nyo na pong i-justify yan. Nakakadiri na po. Hindi lang po nakakadismaya. Nakakadiri na ang nangyayari. Kasuklam-suklam na po. At huwag nyo pong isipin na meron pa kayong suporta kahit kanino nanggagaling. Nasusuka na kami sa inyong mga ginagawa. Itigil na po yan. Tinawag naman na sinungaling si attorney at bakit hindi niya daw makita ang maling ginagawa ni Duterte. Napakalaking sinungaling talaga itong si Roque pa. Bakit nasabi nating napakalaking sinungaling? Anong sinabi ni Roque? Ito daw si Speaker Martin Romualdez, ang gusto daw ay magkawat-wat ang Pilipinas. Pero hindi niya nakikita yung ginagawa ni Duterte na winawatak-watak din ang Pilipinas. Talagang, oy Roque, wala ka na talagang paninindigan. Sino ba sa ngayon ang kontrobersyal na nananawagan na ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Di ba yung amo mo, Roque? O di ba nanggagatong pa si Duterte ng destabilisasyon sa militar? Tapos ngayon nananawagan naman siya, secession daw ng Mindanao. O yan ba? Hindi ba yung pagkawatak-watak, Roque? Narito naman ang matinding pagbubunyag ng isang testigo. PBA coordinator ka ba? Yes po. I see. So, itong si Ben Sarriac, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay. So, above you is Bin Sarriap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Bin Sarriap? Yes po. Sino? Congressman Migs Subiri. Nograles po, sorry. Migs Subiri. Sorry. Damay mo pa si Migs Subiri dito. Sorry po. Migs. Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Bin Sarriap. Yes po. Si Bin Sarriap ang district coordinator ng District 1 Anto for PBA Party List. Po. Ikaw, barangay coordinator? Coordinator Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator. Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na. Contact ako ng mga tao po para sila din ang sa mga tao. So, pagbigay mo niyang papel na yan para pipirma sila, pinaintindi mo ba sa kanila na yung pinirmahan ninyo ay People's Initiative? Kapag pipirma kayo, pabor na kayo na magkakaroon ng People's Initiative para baguhin ang ating saligang batas? Yun lang po, may baguhin lang daw sa amendahan lang po sa ligang batas daw po. Yun Kaya nga, pinaintindi mo ba ito sa mga tao na pinapapirma mo? Yun lang ang ko po, tapos parang di nila na talaga. Basta yun lang, papirma sila para and then ang kasi habol kasi gaya. Kaya nga, klaruhin natin. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang pinaintindi mo lang, ayuda.
Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Yun May lang po. baguhin sa Oo. saligang batas. Hindi ko na po alam kung basta yun lang kasi yun lang ang sabi sa akin po. Okay, sa likod mo yung nag-iling-iling na ulo, kayo ba yung pinapirma ni Coordinator Batsing? Please, upo kayo dito, harap. Kayo muna kausapin ko. Sandali po. Ang taong kinontak ko po si Purok Leader po para Purok siya Leader. ang magpa-lista pa. Purok Leader, punta ka dito. Huwag kang matakot, Batsing, hindi kita ipakulong. Kaya nga ako nandito po para maano ko po ang Sige. Magandang hapon po sa lahat. Go ahead. Yes po, yon lang po ang sabi niya. May babaguhin at saka may narinig akong ayuda. Yon lang. Ayuda. Yes. Nakatanggap Yes na kayo ng ayuda? O Wala pa po. yung coupon lang? Coupon lang po. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya. assistance po i-keep lang daw po kasi may assistance daw pong ipamimigay. Yun lang Kapag po. may coupon, ipe-present pagkatapos nito, magkano daw ang Magantay lang mo? daw po. Wala namang sinabi kung magkano. Ang sabi lang is i-keep lang daw po and then magantay kung kailan magkano daw. Okay. Magamit ito. So, ikaw, kung wala yung papel na yan, na promise na bibigyan ka ng ayuda, pipirma ka, hindi? Hindi siguro. Hindi ka pipirma. Hindi. So, klaro na napapirma ka dahil sa papel na yan, yung claim stub na yan, yung coupon na yan, na may promise na ayuda in the future. Yes po. So, kung without that, hindi ka pipirma. Siguro wala. Hindi. Hindi. Okay. Thank you, Madam Chair. Very clear. Yes, thank you very much. Is that Senator Bongo? Are you wanting to say something? If not, si Kapitan Ronnie Odenya, I think pinatawag kayo. Is there anything you'd like to add po? I think you're the special witness also of... Hello. Yes po, magandang hapon po, Madam Chair, Senator Amy Marcos, saka kay Senator Bato, Senator Bongo. Ako po si Ronnie Odenya, punong barangay po sa Barangay Bunawan. Barangay po na laging binabaha. So, yung mga tauhan ko po, pagka may pinapapirmahan, nagkakandarapa, nag-uunahan po. So, tunatawagan lang po na kung ano bang tulad ngayon, ang nangyari kasi, nung tumawag na yung mga Purok Leader na ito na may umiikot na papel, ayun, nung nakita ko, yun na nga, itong may initiative, People's Initiative. Ayun, pinatigil ko. Nung una, ayaw pa. Pinabukasan, mayroon pa rin. May 2 van na dumating, parang binibilisan. Tapos, ang sabi, ayun na nga, may ayuda daw. Sabi, bakit kaya pumirma? Kasi may ayuda. Ito po, kasama ko sila. Kasi nung nasabihan na imbitahan, madaming gustong pumunta dito. Kaya lang sabi ko, ilan lang siguro, baka mapuno natin yung venue po. Ito po, may mga dala-dala po silang papel na yun yung coupon nga. Pinatawag ko po kinabukasan, anong nagsisyon kami, yung taong yung coordinator daw nila, pumunta naman doon sa session, kaya lang, ang sabi, isasauli niya yung pinirmahan. Pero, hindi niya binalik, bagkus tumuloy sila sa isang meeting yata, ng isang bahay doon sa Banawan din po. Pakiulit ka, nag-meeting kayo na yung gustong Kasi bawiin yung pirma? na taon po nung kinabukasan may session po kami, pinatawag po namin sa session yung taong coordinator nila doon. Yung Sino yun? Sino yung tao na yun? Arman Villarasa. Villarasa. Opo. Ngayon, nung nandun na siya sa session, kinausap namin, sabi niya, isasauli niya yung mga pirma kasi nasa kanya na raw. Ngayon, hindi man niya ibinalik yung mga pirma bagkus kinabukasan nga, tumuloy sila sa isang meeting doon sa isang bahay. Ang naging problema ko po doon kasi ang dami na pumupunta sa barangay, kinukuha yung pirma nila, yung papel. So, yun naging problema ko. So, sandali. Kay Balo, do you know that Villarasa belongs to PBA party list again? Hindi ko masigurado. Pero alam ko, dati nung may pirmahan nung Maharlika, kasama po siya. Maharlika? Oo, yun po. Pero sa PBA, hindi ako sigurado po. Okay.
So, anong sabi niya? Pwede daw niyang bawiin yung Ibalik niya daw po sa amin. Ibalik. Oh, pero wala siyang ibinalik. Ayun nga, kinabukasan nag-meeting sila sa isang mayroong lugar, Purok 17. Tapos may pinatawag silang ibang tao, nagbigay ng tig 200. Di ko may nakatanggap dito kasama. Ayun, may tag 200 daw. Tapos pamasahe. Ayun. Sino nakatanggap ng 200? Sa inyo dyan? Kayong tatlo? Binigyan sila ng 200, binigyan kayo ng 200. Para saan yon? Pamasahe daw po. Pamasahe. 200 pamasahe. After the meeting. Pero ano sabi ni yung ibabalik ang signature ninyo? Wala nang hindi na ibinalik. So taga saan ba itong tao na ito? Alin po, Your Honor? Alin sino po? Yung Si Arman. anong pangalan? Arman Villarasa. Arban Villarasa, taga saan? Ano po, Purok 15 Damiana po. Purok 15 Opo. sa barangay. Damiana. Barangay Bunawan din. No? Barangay mo. So puntahan ninyo. Ikaw, kapitan, di ba? Gusto ng mga tao mo na bawiin yung kanyang signature. Puntahan niyo siya. Pinuntahan ko po. Ang sinabi niya na ngayon, naibigay niya raw. Naibigay niya raw. Oh, Sabihan mo siya, si Villarasa, kung sino yung binigyan niya, ipakuha niya yon hanggang aabot sa kumilik yung kung sinong dapat magkuha doon. Again, si Kunana na naman ito. Attorney Kunana na naman ito dahil siyang officially nag-submit at nag-receive ng receipt, di ba? So, huwag yung pabayaan ng mga tao nyo na nailad. Responsibilidad nyo yan. Kayo mga kapitan, di ba? Kayo inaasahan ng mga tao ninyo sa barangay na hindi niyo sila pabayaan. So you do what is right. You do what is supposed to be done para itong mga tao natin hindi maisahan. Di ba?